Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. So tiyatalakay na natin yung usapin ng pagtawag ng mga tao sa mga kaluluwa o ugnayan, pakikipag-usap ng mga tao sa mga kaluluwa. So maaring mangyayari nga ito nung merong ugnayan ang mga tao sa mga jin. Pero marami sa mga nababalitaan talaga natin ay mga hokus-pokus lang, gawa-gawa lang ng mga tao, mga modus para pagkakitaan lang, pagkaperahan ang mga tao. Lalong-lalo na nga yung tinatawag nilang yung espiritismo, yung pakikipag-ugnayan sa mga namatay na. Ito ay napupuno ng emosyon. Kaya gustong-gusto ng mga tao ito. Tiyatangkilik ito ng mga tao. Maaring harap-harapan na silang niloloko o nagdududa sila kung sila ba ay niloloko, pero patuloy pa rin sila na tumatangkilik sa ganitong mga gawain. Patuloy sila na tumatangkilik sa ganitong mga gawain. Siniulat dito ni Sheikh rahimahullah, وقد كشف الأستاذ الدكتور محمد حسين في كتابه الروحية الحديثة. Natuklasan daw ni Professor, ang pangalan niya si Dr. Muhammad Hussein, meron siyang aklat, Ar-Ruhiyatul Haditha, makabagong espiritismo o kumbaga makabagong pangangaluluwa, ganun. Yung pala sa Tagalog yun, yung espiritismo. Kasi yung nangangaluluwa, yung hinahangad nila yung kaluluwa ng mga tao na makausap nila o makipag-ugnayan sa mga ito. Nga, kasyafa Dr. Muhammad Hussein fi kitabi Ruhiyatul Haditha kathiran min khada'i haula'i wa tazwiruhum lil hakika. Natuklasan niya yung marami sa mga panlilinlang ng mga tao na ito at pagbaluktot nila sa katotohanan. So ginagawa nila na magmumukhang tama yung kanilang mga katotohanan. Magmumukhang katotohanan yung mga kasinungalingan na inimbento lamang nila. Fahum la yajruna tajarabuhum kulluha illa fi daw'in ahmarin khafat. Meron daw mga gumagawa nito ng espiritismo o pangangaluluwa na yung kanilang mga gawain, kasi usually ginagawa nga nila ito sa isang silid at nandun yung medium na sasapian ng kaluluwa o iba pang paraan na makakausap nilang kaluluwa. Ginagawa nila ito sa isang lugar na madilim. Kung meron mang liwanag dito ay kulay pula na napakahina. Huwa akrabu ila dhalam. Napakahina ng liwanag nito na mas malapit na ito sa kadiliman kaysa sa liwanag. At yun nga yung pula na liwanag. Sa lahat ng visible na light, ito yung merong pinaka maikli ang wavelength. Kumbaga hindi rin siya visible masyado sa malayo, yung pula na ilaw. Liban na lang sa napakalakas na ilaw na pula. Pero ambient lighting na pula, mahina talaga ito. Napakahina. Maring makikita mo lang 1 metro, 2 metro sa harapan mo, pero liban pa doon, hindi na. At doon sa kadiliman na yon, parte nila madilim, nangyayari na yung kanilang mga inaangkin na mga kababalaghan. At dito na nangyayari yung ito nga, huwa akramu ila dhalam, pinakamalapit ito sa kadiliman, mas malapit sa kadiliman. Wadawahiru al-tajsid. At dito sa kanilang madilim na lugar na ito, dito na nila ginagawa yung tajsid. Kumbaga na yung kaluluwa ay magkakaroon ng physical na katawan o anyo o ano paman, physical na manifestasyon.
Maaaring ito ay magpaparamdam kasi kung sa kadiliman, umiikot dun sa paligid ninyo yung isang tao, mararamdaman yun ng tao eh. At yung nga sasabihin na ng medium na nararamdaman na niya ang presensya ng kaluluwa at ito na yung auto-suggestion. So yung tao, since vulnerable naman talaga siya, tumatanggap siya din ng suggestion, isa-suggest niya na rin yung sa sarili niya at tatanggapin niya na totoo nga na nangyayari. Merong kaluluwa na papalapit sa kanila. At maaari ring sautal mubashir. Maaring makakarinig sila ng tunog o pananalita, kahit pananalita mula doon sa kadiliman. Kasi yung tao, bukod pa sa ating 5 senses, meron pang tinatawag na extrasensory perception. Actually, hindi pa yan masyadong maipaliwanag ng mga scientists. Halimbawa niyan, yung isang phenomenon, yung nararamdaman ng tao kapag merong nakatingin sa kanya. Hindi niya nakikita yung nakatingin sa kanya. Pero kapag merong nakatingin sa kanya, makikita mo yung tao biglang mapapalingon sa direksyon na kung saan merong tao na nakatingin sa kanya. At iba pang mga bagay na katulad nito. So merong extrasensory perception yung tao na sinasamantala ng mga manloloko na ito para paniwalain na nariyan na ang mga kaluluwa. Nariyan na ang mga kaluluwa. So maaaring makakarinig sila ng tunog at maaaring yung tunog na yun na patutunugin ng kasabwat. Kasi maaaring kasabwat nila o maaaring kaharap nila yung medium. Maaaring kaharap nila yung medium. Tapos yung mga kasabwat ng medium nandun lang sa paligid nila gumagalaw-galaw sa kadiliman. At dito, maaaring yung kasabwat na yun magpapatunog. Magpapatunog siya ng mga tunog na kakaiba, nakakatakot, at iba't iba pang mga bagay. O maaari rin silang wanaklul ajsam. Maaari din silang kumbaga magkakaroon ng paggalaw. Hindi lamang nung kaluluwa na yun. Watahrikuha tajri fid dalami ad-damis. So maaaring pati mga bagay pagagalawin din nila. Mga bagay pagagalawin nila. La yastati'ul muraqibu an yatabayyana mawadi'il jalisin. So mula doon sa lugar na kung saan nakaupo yung biktima nila, nakatanaw siya sa paligid niya, hindi na niya nakikita kung ano yung mga nasa paligid niya. Kahit nga yung mga kasama niya, maaaring hindi niya na masyadong nakikita. Wala masdaras saut, hindi niya rin nakikita kung saan nanggagaling ang tunog. Wala yastati'u kadalika an yamiza shay'an min tafasilil makan. At hindi na niya makita yung iba pang mga detalye doon sa lugar na kung nasaan sila yung kwarto halimbawa. Hindi niya na alam nasaan yung pinto, nasaan yung bintana, nasaan yung ano pa mang gamit doon. Kajadranihi, wabwabihi, aw nawafidihi. Hindi na niya alam kung nasaan yung mga pader, pinto o bintana. So minsan maaring aangkinin na nga ng medium o nung salamangkero na halimbawa na naglalakbay sila, pupunta na sila sa ibang dimensyon at doon nila kakausapin na ang mga kaluluwa o makakaharap ang mga kaluluwa. Watakallama Dr. Muhammad an khiba. So meron siyang binanggit na tinatawag na khiba. Yung khiba, para itong maliit na sulok. Parang mihrab, ganun, parang mihrab. Khiba ang tawag doon. Wa huwa hujratun janibiyah, ba'zulatun an hadirin aw juz'um min al-hujrah min al-hujrah allati yajlisuna fiha tufsalu bihijabin kafif. So itong mga gumagawa ron ng ganitong mga modus. So meron daw silang isang maliit na sulok o maliit na kwarto doon sa lugar kung saan nila ginagawa yung salamangka. May tabing. Wahadal makan al munfasil muid li julusil wasit alladhi tajri ala yadayhi dawahiril tajassud al maz'um. So itong kwarto na ito, baga, ito rin yung kwarto nung
ng medium, kumbaga. Yung tinatawag na wasit, na siya nang makikipag-ugnayan sa mga kaluluwa o sasanib sa kanya yung kaluluwa at makakausap na ng mga tao. So, dito na niya ihahanda yung kanyang, kumbaga, inaangkin na pagkakaroon ng kaluluwa ng physical na manifestasyon. Wa min hadal makan al-mahjub, at sa lugar na ito na natatakpan, wa min hadal makan al-mahjub bisitar yudafu ila hijabid dalam as-sabik takhrujul arwah al-maz'uma al-mutajassida. At mula doon sa kwarto na yun na natatabingan, kumaga kasama na ng kadiliman na nakapaligid doon sa lugar nila. So mula raw doon ay lalabas na yung kaluluwa na nagkaroon na ng physical na katawan. So maring ito yung medium mismo o yung kasabwat ng medium ang gagawa nito. Lalabas mula rito at maaring magpapatunog pa ito ng kung ano nung kakaibang tunog kasama yung mga ibang kasabwat. May music, merong usok, hangin, o kahit amoy. Kumbaga may maamoy silang, halimbawa amoy, lalo na yun kung dito sa atin sa Pilipinas, sa tradisyon ng mga Pilipino, yung amoy kandila daw. Pag amoy kandila, parang amoy kaluluwa, sabi nila amoy kaluluwa, o amoy insenso, at iba't iba pang mga bagay. So, pwede nilang samantalahin ang lahat ng yun. Na yun nga, umiiral na nga yung tinatawag na auto-suggestion. Yung, kahit hindi pa masyadong ganun katindi yung suggestion ng iba, kapag ang tao nagpaniwala na sa kanyang sarili na nariyan na ang kaluluwa, papaniwalaan niya na yun. Gagawin niya ang lahat para mapaniwalaan yun. Kasi maaring ang yung kaluluwa na yun, nagpapakilalang kaluluwa, sasablay sa ilang mga detalye ng buhay ng tao na yun. Pero yung gustong makausap yung kaluluwa, tatanggapin niya na yun eh. At papaumanhinan niya na yun. Iisipin niya, maaring meron nang nagbago doon sa kaluluwa mula nang namatay ito at iba pang mga bagay. Bawa nga, di ba? Yung kaluluwa magsasalita. At iba ang boses nung kaluluwa doon sa nakagawian nung tao na yun na pumunta sa medium. Alam niya, hindi yun ang boses nung namatay. Pero ngayon sasabihin nung kaluluwa, pag tinanong siya, ba't nag-ibang boses mo? Sabi niya, meron siyang ubo o ano pa mang dahilan. O sasabihin niya, nagbabago ang kaluluwa doon sa daigdig ng mga patay at iba pang mga kakatwiran nila. So doon lalabas yung arwah, al-maz'uma, yung inaangkin nilang kaluluwa na mutajassida, na meron ng physical na manifestasyon. Yung mutajassida na ito, yun nga, meron itong volume, meron itong mass, meron itong tunog, meron itong hangin na pinoproduce at kung ano pa, boses. Wa ilayhi ta'udu ba'da kalil. At doon din ito magbabalik. Doon din ito magbabalik. So maaaring lalakad-lakad pa itong kaluluwa na ito sa paligid ng mga nakaupo sa kadiliman. Hindi siya makikita eh. Kasi ang maliwanag lang na merong ilaw na pula yung gitna. Kung nasan yung mga nakaupo o yung mabibiktima nila. At yung paligid niya hindi na niya makikita. Kaya nga doon sa madalas sa pelikula to pinapakita eh. Yung interrogation room, merong isang ilaw lang na malakas na nasa ibabaw nung ini-interrogate. Tapos yung paligid niya madilim na. So ganun, parang ganun yung mangyayari. Hindi mo makikita yung nasa paligid mo. Hindi mo na makikita yung nasa paligid mo. Maring angkinin pa niya na lumabas yung demonyo o ano pa man. At iba pa. Wala yusmah lilhadirina bilamsil ashbah. So maaring yung multo na yun, papaligid sa kanila o lalakad-lakad sa paligid nila. Pero hindi pinapahintulutan para sa dumadalo yung niloloko nila. Nahahawakan nila yung multo. Hindi pwede. Hindi pwede nahawakan nila yung multo. Wayarad doktor, annaruhin la ya'dimuna fi mitli hadal jow al-mudlim. Kawalibu ilmiya yusibuna o yasibuna fiha hilahum. So sinabi ni Dr. Muhammad Hussein
So itong mga bagay na ito, kumbaga, sa kanyang pagtataya, kasi syempre inuunawa niya ito ayon sa katuruan ng Islam. So hindi nga ito totoo. Pero marami silang maaring magawa ng mga panlilinlang doon sa gitna ng kadiliman na yun. Marami silang maaring pwedeng gagawing mga pakana o mga palabas para angkinin na mayroong mga kaluluwa na naroon sa mga madidilim na lugar na yun. O tadliso ala nasi bilhili tarikatun kadimatun ma'rufa. At yung panlilinlang pala sa mga tao sa mga paraan na ito, di ba nakikita natin ito hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa ng mga tao, kahit ng mga kuffar, matagal na itong ginagawa pala ng mga tao. Yadillu biha syayatinul insi ibadallah. Sa pamagitan nito, yung mga demonyo daw na tao ay inililigaw nila ang mga alipin ni Allah. Yatlubunal wajaha and nas. Na kabilang sa kanilang mga karagdagan pang detalye sa kanilang mga ginagawa, humihiling sila sa mga tao ng wajaha. Kumbaga gusto nila na pararangalan sila ng mga tao. At ganun nga ang kalagayan ng mga espiritista. Ganun ang kalagayan ng mga albularyo, manghuhula. Nasa mataas sila na antas sa lipunan. Sa lahat nga lahat-lahat. Halimbawa niyan sa Greece, yung sinaunang Greece, yung tinatawag nilang mga oracle, dinadakila nila yun, ginagawa nila yung halos Diyos. Nagdadala sila doon ng alay, yung mga oracle na yun. At iba't iba pang mga uri ng manghuhula. Mataas ang antas ng mga yun sa lipunan. Yatlubuna alwajaha and nas. Naghahangad sila ng karangalan sa mga tao. Kamayatlubuna malahum. Katulad kung paano rin silang humihingi ng pera sa kanila. Fakadakara Ibn Taymiyyah rahimahullah. Binagit ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Anfirkatin fi asrihi kanat tusamma al-bata'ihiyah. Nung panahon daw ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, meron daw kulto nung panahon niya. At ang tawag sa kanila yung al-bata'ihiyah. Maring kulto ito nagpapakilala pang Muslim. O kahit hindi pa Muslim, ang topic naman dito yung paraan kung paano nila nililinlang ang mga tao sa paniniwala na dumarating ang kaluluwa sa kanilang mga pagtitipon. At yung tao na yun na nagdulot na maparating ang kaluluwa ay dapat nilang bayaran o dapat nilang palitan, bigyan ng gantimpala. Innahum kanu yaddauna ilmul ghaib wal makashifa. Sila ay nag-aangkin daw ng kaalaman tungkol sa mga nalilingid at dudulutin nila na maging hayag ang nalilingid. Kama yaddauna annahum yarawna an-nasar rijal al-ghaib. Kama yaddauna annahum yurawna an-nasa rijal al-ghaib. Inaangkin daw nila na kaya daw nilang ipakita sa mga tao yung mga rijalul ghaib. Yung rijalul ghaib, ito na nga yung mga jinn na nakakagawa ng mga kababalaghan. Kasi angkinin nila na meron silang ugnayan sa mga jinn na dahil dito kaya nilang makausap yung kaluluwa at iba't iba pang bagay. Thumma kashafa shay'an min dajalihim. So, naangkin nila na meron daw silang kakayanan na ipakita sa mga tao yung mga rijalul ghaib. Kumbaga pagkatapos nilang angkinin nito, pinapakita na nila sa kanilang mga kakaiba na kakayanan. Fakad kanu yursiluna ba'dan nisa ila ba'dil buyut yastakbiruna an ahwali ahliha albatina. So kabilang sa kanilang mga panlilinlang, kumbaga palilitawin nila ito na meron silang kakayanan na manghula o malaman nila ang mga nalilingid. So gagawin nila, papapuntahin nila sa mga bahay-bahay yung ilang mga kababaihan na kasabwat nila. Maaring papasok pa ito sa loob ng bahay. O makikinig sa mga pinag-uusapan sa loob ng bahay. Nandun siya sa labas, halimbawa. Tapos, anumang matutuklasan niya doon sa pamilya na yun, ikukwento niya doon sa kasabwat niya na nag-aangkin
ng kaalaman sa nalilingid. Thumma yakashifuna sahibul bait bima alimuhu. At pagkatapos ito, kapag nakapili na sila ng bibiktimahin, yun nga, obserbahan yun nung kasabwat nila, at yung kasabwat nila magbabalik sa kanila ng mga impormasyon. At kapag nalaman nila yon, zaimina anna hada min al-umuri allati ikhtassu bil ittila'i alayha. At sasabihin nung medium o nung salamangkero, yung nalaman nila ng mga personal na impormasyon dun sa tao. At kapag tatanungin ng tao, paano mo nalaman yan? Sabihin nung salamangkero, nalaman ko yan dahil meron akong nalalaman tungkol sa mga nalilingid. Halimbawa niyan, yung kasabwat nila, umali-aligid lang yun. Tapos, marinig niya halimbawa na meron palang cancer yung may-ari ng bahay. Sinisikreto niya lang, walang nakakaalam. Nalaman niya kasi pinag-uusapan nilang mag-asawa. So ngayon sasabihin niya doon sa salamangkero. So ngayon itong mabibiktima nila ay kumbaga lalo nilang mapapaniwala na meron ngang kakayanan ang tao na ito na malaman ang mga nalilingid. Wawa'adu rajulan kanu yamunnuna bil mulk. Yamunnunahu bil mulk. At gagawin din nila minsan na yung niloloko nila kasi kailangan silang yung mga salamangkero, itong mga medium, kailangan nilang lubusan na mapaniwala yung tao. Kaya ang ginagawa ng iba din sa kanila, pinapangakuan nila ng kumbaga posisyon o kapangyarihan yung tao na gusto nila na maniwala sa kanila, yung magbibigay sa kanila ng pera. Gusto nilang perahan. Baka sasabihin nila na nalalaman ko ang nalilingid at nalalaman ko na bandang huli yayaman ka at magiging makapangyarihan. At matutulungan pa kita lalo para makamit yun. O di yung tao. Kaya nga dun sa mga, sabi nga ng mga scammer, ang isa sa mga pinto para maloko mo yung tao ay ang kumbaga kilitiin mo o kurutin mo yung kanilang pagkamakasarili, yung pagiging swapang. So ngayon, madalas na-scam yung mga tao na nakakita ng pagkakataon din na makapanlamang. Bawa niya yung mga na-scam, mga nakakabili ng peke. Diba? Bawa niyan, may nabasa ako kahapon. Yung mga mamahaling bag, mga 1 milyon, 2 milyon, ibinibenta lang sa kanila ng 200,000. O ngayon iniisip nila nakakatipid sila o nakakalamang sila kung bibilhin nila ito. Sa halip na doon sila bibili sa tindahan. So yun, sa pamagitan nun, kumbaga nakaano sila kumbaga na nagawa silang linlangin numanloloko sa pamagitan ng pagdudulot na akalain nila na nakakalamang sila sa bagay na yun. Pagdudulot na akalain nila na nakakalamang sila. Kaya nga anything na libre na ibinibigay sa iyo, magduda ka. O anything na ibinibigay sa iyo ng mura na halaga, magduda ka rin. Kasi yun nga, yung kasabihan, di ba? Maaring too good to be true. Masyadong maganda para maging totoo. At ganun nga kadalasan yung nangyayari sa mga scam. Mga investment, ganun. Sabihin niya, mag-invest ka rito, ganito. 1 linggo lang, dodoble yung pera mo. Pinasweldo siya ng 1 beses, dumoble yung pera niya. Nag-invest siya, kunwari, 10,000. Next week, sumweldo na siya. Binalik yung 10,000 niya, tapos may dagdag pang 10,000, 20,000. So gusto mo mag-invest ka uli. Ginawa niya, nag-invest nga uli, 20,000. So yung 20,000 niya, na natanggap niya rin galing doon 10,000 niya, ininvest niya uli. Sumunod na linggo, pinasweldo siya, 40,000. O inisip niya yung 10,000 niya, ngayon 40,000 na sa loob lang ng 2 linggo. O yung ginawa na naman niya, yung 10,000 niya, o yung na naging 40,000, yung 40,000, dinagdagan pa niya. Ginawa na niyang 100,000. Ito, 100,000 na yung invest ko para next week, 200 na. Doon naglaho na yung nagpapa-invest. Nawala na.
o gumuho na yung kanilang pyramid scam. Katulad ng maraming mga nangyayaring pyramid. Halimbawa yung ano ba yun, yung merong may scam na nauso noon sa Mindanao eh. Maraming mga ganun. So ngayon nung nawala yung nawala na yung nagpapa-invest na nagpasweldo sa kanya ng 2 linggo lang, magkano na yung nawala sa kanya? 70,000 ang pera niya. Kasi di ba 10,000 naging 20,000. 10,000 naman yung pera niya dun eh. 20,000 naging 40,000. 10,000 lang naman talaga din yung pera niya doon. 40,000 yun, dinagdagan niya ng 60 para maging 100. Dinaasahan niya magiging 200. O 70 yung nawala sa kanya. 70,000. Pinakagat lang siya. Ganyan din yung nangyari sa mga sugal eh. Yung mga online sugal. Kaya nahumaling yung mga tao. Pinapapanalo lang sila. 1 o 2 panalo. Tapos palaki na ng palaki yung kanilang mga tinataya. So ganito yun. Pinapangakuan sila ng mga kumbaga material din na pakinabang bukod pa sa emosyonal nang sa gayon ay lalo silang maluloko at lalo silang mapeperahan. At matatalakay pa natin mga karagdagang detalye nito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.